Bukayo, isang popular na minatamisang dessert dito sa atin sa Pilipinas. Kadalas ay gawa sa laman ng buko na sinangkapan ng asukal o sugarcane muscovado. At kung nakatikim ka na nga nito, ay batid mong malinamnam at tradisyonal na masarap nga ang panghimagas na ito. Subalit narinig mo na rin ba na maging ang papaya pala ay maaari mong gawing bukayo? Tama po kayo ng pagkakarinig, ang papaya ang ating gagamitin. Ngunit hindi ang mga bunga nito, kundi ang katawan nito mismo. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin kung papaano nga ba ito ating gagawin. Dahil kung ang mga puno ng papaya sa inyong lugar ay hindi nga pinapansin, batid mo ba na sa ibang lugar pala ay pinagkakaguluhan pa man din? Bago ang lahat, ay alam mo ba na ang puno ng papaya pala ang pinakamalaking uri ng herb sa buong mundo? At mula nga sa bunga, dahon, bulaklak, ugat, buto at katawan nito ay lahat makakain. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na ang katawan o puno mismo ng papaya na madalas putulin at itapon lamang, lalo na kung ito ay may edad na at wala na ring bunga, ay kapaki-pakinabang pa pala. At sa ilang probinsya nga, sa Kabisayaan, ito ay pinagkakaguluhan pa nga. Kanila nga itong kinukuha at binibiyak upang malaman kung maayos at maputi pa at intact pa nga ang mga fibers sa katawan nito. Pagkatapos ay lilinisin ito at unti-unting kakayurin o i-scrape upang makaipon ng mga maliliit na hibla, gaya rin sa paggawa ng bukayo. Huhugasan at patutuyuin ito sa init ng araw sa loob ng maghapon upang mabawasan ang mga moisture nitong tinataglay. At saka nga iluluto na ito, katulad ng sa paggawa ng bukayo. Maaring gawing panghimagas o kaya naman ay itinda bilang kabuhayan. Ngunit ano-ano nga ba ang mga sustansyang makukuha sa katawan ng papaya? Hindi ba ito nakasasama? Ang katawan ng papaya ay ligtas kainin. Isa itong survival food at ginagamit na ring alternatibo, lalo na nga sa mga lugar na wala namang puno ng niyog. Tulad ng bunga ng papaya, mainam rin ito sa kalusugan ng ating mga balat at sa ating mga mata. Nakapagpapababa rin ng cholesterol level at maaring makatulong na malabanan ang pagkakaroon ng diabetes. Ang mga hibla ng stem o ng katawan ng papaya ay napakahusay rin para mapanatiling maayos ang daloy ng ating metabolismo at pinaniniwalaan ngang mabuti rin para sa pagbabawas ng timbang. Kaya naman kung maraming ang puno ng papaya sa inyong bakuran, maaari mo nga rin itong masubukan. Isang masarap na dessert at marami pa rin palang pakinabang sa kalusugan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng bukayo mula sa katawan ng papaya? O baka ngayon mo lamang din ito narinig? Kung oo, ay mag-comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring mapakinabangan at kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Bulaklak ng papaya? Aakalain mo ba na napakarami palang benepisyong daladala? Hindi lamang bilang gamot, kundi ay pwede mo rin palang makain. Hello, what's up? Your best here. Siguro naman ay pamilyar ka na sa puno o prutas na papaya. Subalit kadalasan ang bunga lamang nito, ang hinugman o hilaw ang binibigyan ng importansya.
Kaya naman sa videong ito ay alamin natin ang mga gamit at benepisyo ng bulaklak ng papaya na maaaring hindi mo nga rin aakalain. Lahat tayo ay pamilyar sa papaya, sa bunga nito, sa lasa at sa sustansyang daladala. Subalit batid ko na iilan lamang sa inyo ang nakababatid na maging ang mga bulaklak nito ay mapapakinabangan mo. Bulaklak na madalas mo ngang makita sa puno ng papaya. Subalit naranasan mo na bang makatagpo o makakita ng lalaking puno ng papaya? Ito ay kaagad-agad mong mapapansin o makikita sapagkat ito ay wala naman talagang bunga, bagkus ay mayroon itong napakaraming mahabang bulaklak, hindi gaya ng babaeng papaya. Ang bulaklak ng papaya ay napakaraming nutritional value. Ang bulaklak na ito, gaya ng dahon at bunga, ay parehong nagtataglay ng mga nakamamangha at pambihirang mga benepisyo. Matapos kumain o uminom ng bulaklak nito, ay mapapansin ang pagbaba ng level ng insulin sa mga tao na mayroong diabetes. Napapababa nito at napapaayos ang daloy ng dugo upang maiwasan rin ang iba pang mga sakit sa puso. Kung kaya naman mainam na isama ang bulaklak ng papaya sa inyong diet upang maiwasan ang ilang mga iniindang karamdaman. Ang lalaking papaya ay nagtataglay ng mas mataas na nutritional value, bagaman ito ay mas mapait. Kung nais mo na lutuin ito ay mayroon akong ibabahagi na ilang pamamaraan upang ang pait nito ay mabawasan. Subalit bago iyon, ay ano-ano nga ba ang mga benepisyong dala ng bulaklak na ito? Una, ito ay mainam o mabisang nagpapababa ng level ng sugar sa ating mga dugo, na mainam nga, lalo na sa mga diabetic. Pangalawa, ang bulaklak ng papaya ay mayaman sa vitamin A, vitamin C, vitamin E, folate, na isa ring antioxidant. Pangatlo, ang katas ng bulaklak ng papaya na hinaluan ng honey ay mabisang gamot sa mga inuubo at mayroong iniindang mga problema sa paghinga. Pang-apat, ang pinakuluang mga bulaklak o ibinabad sa kumukulong tubig ay mabisang panunaw ng taba, magaling na panlunas sa mayroong mga rayuma at mainam sa atay at baga. Kumuha ka lamang ng isang kuyom ng bulaklak ng papaya at ilagay ito sa 4 na baso ng mainit o kumukulong tubig. Panglima, ito rin ay magaling at magpapalinaw sa inyong mga mata. Ngunit papaano naman gawing ulam o gulay ang bulaklak ng papaya? Upang mapawi naman ang matindi nitong pait, ay maaari mo itong ibabad sa tubig na mayroong asin, o di kaya naman ay sa tamarind water. Maaari mo rin itong isama sa talbos ng kamuting kahoy upang iyong iluto. Maaari mo itong gataan na para ka na ring nagluluto ng laing na gabi. Nakatikim ka na ba ng bulaklak na ito ng papaya? Bakit hindi mo subukan? Pang-ulam na ay masustansya pa. Prutas na papaya? Maaaring gawing lunas sa iyong pusong sawi? Ikaw ba ay nabigo sa pag-ibig o kaya naman ay sawa na sa napakasalimuot na mundo? Batid mo ba na may isang prutas pala na makakalutas sa iyong mga problema? Ang prutas na papaya. Halika at sama-sama nating tuklasin ang natatanging bisa at kakayahan ng puno at prutas na papaya. Nakakain ka na marahil ng hinog o gulay na papaya, hindi ba? Subalit, batid mo bang hindi lamang sarap at linamnam ang maaaring hatid nito at daladala? Bagkus ay punong-puno pala ito
ng napakaraming kakayahan, kagamitan at espiritual na bisa. Subalit saan nga ba nagmula ang papaya? Ang papaya ay walang tiyak o eksaktong lugar kung saan ito unang tumubo. Subalit, ayon sa tala, ay una itong nakita at naipakilala ni Christopher Columbus, isang manlalakbay nang una siyang mapadpad sa Central America. Kanya nga itong tinawag at binansagan na prutas ng mga anghel. Batid mo ba na napakalakas ng dagta ng isang papaya? Sapagkat mga 150 taon na ang nakalilipas nang matuklasan ng mga scientist na ang dagta pala ng papaya, lalo na ang hilaw nito, ay mas matindi pa sa ating mga laway. At may kakayahang tumunaw ng pagkain, kaya nga sa tuwing kakain ka raw nito, unang prutas na papaya, ay madali kang matutunawan. At bago natin pag-usapan kung paano mo nga ba ito gagamitin sa sugatan mong damdamin, ay alamin muna natin ang mga benepisyo ng prutas na papaya. Ito ay mayaman sa vitamin C kesa sa orange at mayroon pa ngang mataas na bilang ng vitamin E at vitamin A. Ang tinataglay nga nitong digestive enzymes ay tinatawag din na papain at cymopapain. Ay makakatulong bilang anti-inflammatory agent at upang mapabilis ang paghilom ng mga paso sa balat, kagat ng mga insekto o galos man. Madalas, marahil nga ay mapupuna mo na ito ay ginagamit na sangkap sa mga sabon, lotion at mga skin products. Iyan ay sapagkat ito ay may kakayahang ibalik at panatilihing masigla at bata ang ating mga balat. Kung madalas kang masusuka tuwing umaga, kumain ka lamang ng papaya. Napakainam na lunas ng papaya sa pagkakaroon ng constipation at iba pang mga problema sa ating kolon at tiyan. Kapag kumain ka ng papaya, ay mabilis ka ring matutunawan ng iyong mga kinain. At dahil may lutein din ang papaya, ay mainam itong pampalinaw ng inyong mga mata. Ngayon ay dumako na tayo sa espiritual nitong gamit na maaaring nais mo ring malaman. Dahil sa ang papaya isang natural na detoxifier, gamit ito ay maaari mong malinis o kaya naman ay maalis sa iyong katawan ang mga negatibong pag-iisip at mga negatibong bagay-bagay. At kung ikaw nga ay nalulungkot naman o broken-hearted ka o may mga suliranin ka sa pakikipagkapwa-tao o mga relasyon, mainam rin ang prutas na papaya para ito ay maghilom. Sa tulong nito ay lalakas ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan at ibabalik nga nito ang iyong tiwala sa sarili at ang iyong dating sigla. Hayaan lamang na sa tulong ng papaya ay mabalanse ang iyong sacral chakra upang pawang ang mga magaganda lamang at mga positibong isipin at positibong enerhiya ang dumaloy sa iyo. Ngunit papaano naman ito isasagawa o gagawin? Kumain ka lamang ng prutas o gulay na papaya sa loob ng 6 na linggo. Opo, sa loob ng 6 na linggo o 2 buwan. Nang tuloy-tuloy upang gumana at umepekto sa iyo ang bisa nito. Maaari itong gawing juice, hinog na fresh fruits, salads, shake, o kaya naman ay igulay o isangkap sa mga lutuin. At sa loob ng 6 na linggo o 2 buwan, ay tiyak na makakalimutan mo na ang iyong ex o ang pananakit na ginawa niya sa iyo at tuluyan ka na ngang makaka-move on. Gayon din ang lahat ng iyong mga hinanakit sa buhay at sa kapaligiran. Subalit mas magiging epektibo ito kung sasabayan natin ng positibong pananaw at kagustuhan. At lagi nating tandaan na anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, sa pamilya man o sa pag-ibig, ay laging nariyan ng Diyos at nakatunghay. Nag-aantay lamang ng iyong dasal, kaya samahan ng panalangin at pananalig sa may kapal. Nakakain ka na ba ng dahon ng papaya?
Ngayon mo rin lamang ba ito narinig? Hindi ba't nakalalason ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga benepisyong hatid ng pagkain mo ng dahon ng papaya. Papaano nga ba ito lulutuin? Halika at atin iyang iisa-isahin. Marami bang puno ng papaya sa inyong bakuran? At naisip mo na ba kahit minsan na lutuin at gulayin ang mga dahon nito? Batid ko na pawang ang inaabangan mo lamang ay ang taglay nitong bunga upang gulayin o kapag nahinog na ito. Kaya naman halika at alamin kung papaano nga ba kinakain at inihahanda ang dahon ng papaya. Ano nga ba ang papaya? Ang papaya o Carica papaya ay isang inaalagaang punong halaman dahil ito ang pinagmumulan ng tropikal na prutas na kung tawagin nga natin ay papaya, na bukod sa masarap na ay masustansya pa. Ito ay pinaniniwalaang nagmula pa nga sa ilang bahagi ng Amerika at ngayon nga maging dito sa atin sa Pilipinas ito ay tinatanim at inaalagaan na. Subalit nabibigyan lamang natin ng pansin ang puno ng papaya kapag ito ay may bunga na o kapag ang bunga nito ay nahihinog na. Ngunit alam mo ba na kahit pala ang mga dahon nito ay maaaring pantawid gutom na. Ngunit hindi lamang iyan dahil ito ay nag-uumapaw rin pala sa sustansya at benepisyong dala-dala. Ang dahon ng papaya ay mainam na lunas sa mga tao na mayroong mahinang metabolismo o mahinang tumunaw ng kinain. Ito rin ay nakatutulong sa mga nilalagnat na dulot ng dengue. Kapag kumain ka rin ito o uminom ng katas ng dahon nito, ay maaari kang makaiwas sa mga sakit sa puso, diabetes at mga cancer. Ginagamit din ang dahon ng papaya upang makaiwas sa paglalagas ng mga buhok. At kasabay nito, ang pagkakaroon ng masigla at makinis na balat. Ito rin ay maaaring mag-boost o magpalakas ng inyong immune system upang makaiwas nga sa pagkakaroon ng mga sakit. Hindi ba't napakabisa pala ng dahon ng papaya? Subalit iwasan lamang ang pagkain ng dagta ng bunga, dagta ng dahon o dagta ng katawan nito sapagkat mataas ang taglay nitong papain na maaaring magdulot ng allergic reaction sa inyo. Kung kaya marahil, hindi nangangahas ang ilan na lutuin at kainin ang dahon nito. Subalit kung nais mo ng katas ng mga dahon ng papaya, ay pumili ka ng mga matured na nito. Katasin sa pamamagitan ng pagtudtod dito sa lain upang magi-itong puro at maaari mo na nga itong inumin. Walang side effect ang katas nito. Subalit mainam na alamin muna kung meron ba kayong allergy rito at maaaring hindi ito naaangkop sa inyo. Ngunit kung ayaw mo ng sariwang katas nito at medyo takot ka ngang subukan, bakit hindi mo na lamang itry na gulayin at lutuin na lamang ang mga dahon nito? Kumuha ka lamang ng mga sariwang dahon ng papaya, hugasang mabuti at alisin ang mga tangkay nito. Magpakulo ka ng 3 hanggang 4 na baso ng tubig at lagyan mo ng langis o ani mo'y magluluto ka lamang ng spaghetti. Ilagay ang mga dahon at haluin ito hanggang lubusang malanta at maging dark green ang kulay ng mga dahon nito. At pagkalipas nga ng 5 hanggang 8 minuto, hanguin ang dahon at alisin ang katas at gayon din ang tubig nito. Hiwain ng mailiit at naaayon sa inyong kagustuhan. Ngayon ay maaari mo na itong igisa sa bawang, luya at sibuyas. At pwede mo pang sangkapan ng dilis kung iyong nais. Lagyan ng bell pepper bilang pampaanghang at dagdag pampalasa at pagkatapos ay timplahan mo na ng ayon sa inyong panlasa. At makalipas ang 5 pang minuto, ilagay na ang gata at iba pang timpla na swakto sa inyong panlasa. Pakuluan ang dahan-dahan
At yan, luto na ang inyong gulay na dahon ng papaya. Ikaw, nais mo rin bang matikman ang gulay na ito? Ang gulay na dahon ng papaya o ang prutas na lamang nito ang pagtitiyagaan mo? Ano nga ba ang mga bagay na ito na ani mo'y mga puting luha na dumadaloy mula sa bunga ng papaya kung ito ay inyong masugatan o kaya ay mahiwa? Napuna mo na rin ba ito habang nagbabalat ka nga ng bunga ng papaya? Marahil ay oo. Subalit batid mo ba na ang mga likitong ito pala mula nga sa hinihiwa mong bunga ng papaya ay napakaraming halaga? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung maraming ang puno ng papaya sa inyong probinsya, kailangan ay mapanood mo nga ang videong ito at nang malaman mo na napakahalaga pala ng bagay na ito. Pamilyar ba kayo sa prutas na papaya? At habang ito nga ay hilaw pa, ito ay kadalasang kulay berde pa. Madalas na pinipitas at ginagawa bilang sangkap na gulay sa putahe tulad ng tinola. Ngunit batid mo ba na sa ibang bansa pala, hindi lamang ang bunga nito bilang prutas at gulay ay napakahalaga, kundi ang katas o ang dagta nito o ang dagta ng hilaw na bunga ng papaya. Kanila nga itong kinokolekta, iniipon at napakarami palang gamit at halaga. Ang bagay na ito o ang dagta ng hilaw na papaya ay kinokolekta, pinatutuyo at ipinoproseso nga, ay isa palang enzyme na kung tawagin ay papain. Ang enzyme na ito na papain ay kadalasang gamit sa pagpapalambot ng karne tulad ng baka, na matagal nang ang gamit bago pa nga madiscover ang ilang mga meat tenderizer na meron sa merkado. Pinaniniwalaan ring mahusay na nag-aalis o nag-exfoliate ng mga dead skin tissue ang papain enzyme. Kaya nga kung iyong mapapansin, ay madalas ngang sangkap ang mga papaya sa mga sabon at skin products. Naitala ring isa itong mabisang sangkap sa papakari, isang gel na ginagamit bilang pampaputi ng ating mga ngipin. Alam mo rin ba na ang enzyme na ito na papain ay ginagamit na pampasarap at dagdag flavor sa paggawa ng beer, ale at mga fermented malt beverages? Naitala ring mahusay sa mga naiwang marka ng bulutong sa balat ang paglalagay ng papain upang mas mapadali ang paggaling nito. Subalit madalas ay allergic ang mga tao sa matapang na konsentrasyon ng papain sa dagta ng papaya. Kaya nga, bago ka magpahid nito sa iyong balat, ay siguraduhin hindi kayo sensitive sa matapang nitong dagta. Hindi ba't marami palang pakinabang ang dagta ng hilaw na papaya? Akala natin, simpleng dagta lamang, ay nag-uumapaw pala sa gamit at mga bisa. Mga bagay na nasa paligid lamang natin, pero hindi lang natin pansin at hindi natin alam ang mga pagkakagamitan. Ikaw, mayroon din bang gamit ang katas o ang dagta ng papaya sa inyong lugar? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Sabay